Nasa higit 70 million pesos ganito kalaki ang iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo at umiiral na habagat sa bayan ng La Trinidad Benguet. Pinakanapuruhan ang sektor ng agrikultura. Malaking bahagi kasi ng bayan ang nalubog sa baha. Kabilang na ang tanim na lettuce nila Kuya Enan. Nakatakda na raw sana itong anihin ngayong linggo. Pero dahil sa habagat, ang kitang 20,000 piso naging bato pa. Walang nabuhay na pananim kasi nabagyo lahat dahil sa bagat. Utang muna. Babawi sana kayo. Sana nga, kaya lang nabaha naman. Walang magagawa kasi putik naman na. Bukod sa sektor ng agrikultura, maraming infrastruktura rin ang nasira, kabilang ng ilang mga kalsada, dulot ng mga pagguho ng lupa. 2 ang nasawi dahil sa landslide at nadagdagan pa matapos matagpuan ang bangkay ng isang lalaki sa isang creek. Ang lahat ng ito naging dahilan upang ipasana ng pamahalang bayan ng La Trinidad ang Resolution No. 374 na nakatakda upang maisailalim na ang bayan sa state of calamity. Sa tulong nito, maaaring magamit ng bayan ang Quick Response Fund para matugunan ang pangangailangan ng mga apektado. 13 milyong piso raw ang magagamit mula rito. Naapektuhan po tayo ng combined effects ng Tropical Cyclone Luis, Maymay, enhanced southwest monsoon, and naisama din po dito yung African swine flu. So ang mangyayari po dito, nag-declare na po yung Sangguniang Bayan natin. Magmi-meeting po ulit yung ating Municipal Disaster Management Council, and at the same time ipapakita po doon yung mga damages na nangyari, and magde-decide po dito kung ano man yung mga priority na dapat natin ponduhan as soon as possible. Bukod dito, otomatiko ring maipapatupad ang price freeze sa lahat ng mga pangunahing bilihin. Ibig sabihin, mananatili sa kasalukuyang presyo ang mga ito. Sa ngayon, puspusan ang isinasagong operasyon ng La Trinidad LGU upang matiyak na magamit ng maayos ang pondo para sa kanilang agarang pagbangon. Ako si Angel Arquero para sa Nation on the Move.